bilang isang computer business owner, minsan ay goal lang talaga natin na bumangon araw-araw at tapos tapusin yung araw mo. Kumbaga, goal lang natin na just to continue what you are doing. Ayun, so this video mga boss ay para sa mga negosyante, para sa mga computer store owner, at kung meron kayong problema ngayon sa negosyo nyo, alam ko na meron kayong mga problema sa negosyo nyo rin. Especially this 2026, alam ko na nagka-problema din kayo. So, kung meron kayong problema, then tapusin nyo po yung video na to dahil meron akong isi-share sa inyo na isang aral na pwede nyo pong makuhanan ng idea. Kung bago lang pala tayo nagkita mga boss, ako nga pala si Roger Silvido. Isa po akong computer store owner for 6 years. At isa po akong negosyante na mahilig po tumakbo. So, ma-share ko lang sa inyo mga boss, no? This year, 2026, grabe yung challenges namin. This year, ang daming problema, ang daming opportunities. So, kumbaga, magsasabay talaga yan eh. Kapag merong mga bagong opportunities na dumating, asahan nyo po na meron talaga yung kasamang problema. Ngayon, meron ako isi-share sa inyo na mga napagdaanan ko this year. So, this year mga boss, maraming nag-resign. I'm sure mga boss na na-experience nyo rin yan. And this year din also mga boss ay kumbaga parang sinusubok talaga ako ng tadhana. Meron kaming dalawang branch ngayon mga boss. And then yung isang branch mga boss ay nagka-problema ngayon dahil walang kuryente. So ang dahilan daw bakit wala silang kuryente ngayon ay hindi kasi nakapagbayad yung building. So, hindi sila nakapagbayad sa electricity nila. So, parang mayroong inside job ata sa loob. So, ayun. And lahat ng tenant na nandun sa building na yon ay affected. And isa po kami doon sa affected. So, yan yung sa Cebu City branch namin. So, kaya meron talagang delay sa operations namin. Sa negosyo kasi natin mga boss, ang hirap na walang kuryente kasi paano tayo magti-testing ng mga unit kung meron tayong order, kapag meron tayong i-deliver, kailangan natin yung i-testing, di ba? Or kaya kailangan nating mag-build. Yan, isa yan sa problema. And then pangalawa is problema rin kung paano natin ma-process yung mga transactions, di ba? Ang dami pang gustong gawin sa marketing, sa sales, sa operations. So pag walang kuryente, mahirap talaga yan, di ba? So hindi lang yan mga boss. Actually, meron pa. Itinodo pa talaga yung problema ko ngayon. So, sa isang branch ko naman dito sa Mandawi City, meron din kaming problema. Parang nag-usap talaga silang dalawa na sinabay talaga So, sa Mandawi branch namin, ang problema din naman doon is wala kaming internet. So, alam nating lahat mga boss na sa panahon ngayon, importante talaga yung internet sa negosyo natin. Kapag wala tayong internet, hindi tayo maka-communicate sa mga ibang tauhan natin. So, yan, problema sa communication. Pangalawa, problema sa communication sa mga customers namin. Pangatlo, problema sa communication sa mga suppliers namin. Yan, sobrang laking abala talaga yan sa amin. Ang dahilan daw bakit nawala yung internet namin sa Mandawi branch ay meron kasi daw araw noon na merong operations yung isang malaking telecommunications doon. Kumbaga, meron silang, I don't know, baka nag-ano sila sa mga wiring or merong ikinabit and then nadali yung yung wire ng internet namin. So, after nun, nawala yung internet namin. So, ang solusyon namin doon is tinawagan namin sa customer service and then pangalawa is pinuntahan talaga namin yung office nila para ma-fix agad yung internet namin. Ayun. So, kumbaga, ang daming problema talaga this year. Pero, isisew yan sa atin. Basic yan. Kasi, bago yan nangyari mga boss,
pinaghandaan ko na yan. Kumbaga, I already set up our business na gagana pa rin siya kahit na walang internet, kahit na walang kuryente. Isa sa solusyon namin mga boss, kung walang internet is dapat gagamit lang kami ng data. Sa mobile data lang siya, and then dapat kukonek doon yung laptop, computer. So kung gumagamit kayo ng computer, dapat meron siyang Ethernet adapter. And then, yun yung isang isang solusyon namin. And then, doon sa problema namin na wala kaming electricity is, kumbaga ang ginagamit kasi ng operations namin doon mga boss is laptop. So, meaning to say, pwede mo yung i-charge mo muna yun, and then, kahit na walang electricity, kaya mo pa rin mag-process. Though limited time lang talaga siya. Especially kapag marami kang pinaprocess, mabigat yung mga files na ino-open mo, so madali talaga siyang malubat. Pero at least meron kaming napaprocess, meron kaming nagagawa. 'Di ba? Kasi importante 'yan sa negosyo, na especially sa operations, na merong mga transactions dapat ay matapos natin 'yan, ma-deliver natin yung mga orders, 'yun yung importante. Sa topic natin today mga boss, na minsan tayo bilang isang computer store owner, minsan talaga ay kailangan lang natin na magpatuloy talaga. Merong mga araw na babangon tayo, inom ng kape, and then basta goal lang natin na tapusin lang natin yung araw. Kumbaga kung ano yung sinimulan mo kahapon, tatapusin natin ngayon, ganon. So, one step at a time lang. One day at a time. Minsan ganon especially kapag maraming problema. So, merong mga pagkakataon mga boss na kapag marami tayong problema, so uupuan mo talaga yan Kumbaga, iisa-isahin mo talaga yan na para mabigyan yan lahat ng long-term solution. And timing yan mga boss, dahil soon i-reveal ko sa inyo yung isang move namin this year, na kung problema namin, yung problema ko sa dalawang shop, problema ko sa tauhan, masosolve niyan. Okay? Soon ipapakita ko yan. So kaya abangan nyo yung mga videos ko. Ayun. So, sinishare ko pala ito sa inyo ngayon mga boss, dahil naniniwala po ako mga boss na tayo bilang isang computer business owner, naniniwala ako mga boss na trabaho talaga natin ay magdesisyon. Yes, magdesisyon. Yung trabaho natin bilang isang negosyante ay magdesisyon ng magdesisyon. Tayo bilang isang negosyante, doon tayo gamit or doon tayo nagpa-function, especially kapag yung negosyo mo ay nagkakaproblema or kapag yung negosyo mo ay alanganin. Pag okay yung negosyo mo, alam ko na hindi ka gamit doon. Kasi smooth yan Doon tayo pumapasok kapag medyo rough road yung dinadaanan ng negosyo natin. Diba? Kasi ang kalaban natin dito mga boss, kapag tayo bilang isang computer business owner, kapag takot tayo na magdesisyon sa mga bagay-bagay sa negosyo natin, kapag hindi tayo magdesisyon sa isang bagay, then time will come mga boss na paulit-ulit yung mangyayari. Kasi hindi mo inupuan, hindi mo pinuldukan, hindi ka nag-decide kung paano mo yan susolusyonan. So, ganun lang naman sa atin mga boss, na normal yan sa negosyo, na marami talagang problema, pero once na makapag-decide ka na, then yun lang, mag-decide ka na uupuan mo yan. Gagawin mo ang lahat para masolusyonan yan. So, ayun lang. I know na this year ay sobrang challenging siya for most of entrepreneurs worldwide, nationwide, dahil aside sa crisis, problema sa politika, 'di ba? Ang daming problema sa corruption. So, tayo bilang isang computer business owner, affected din tayo niyan. Problema ngayon sa crisis sa mga chips na sobrang mahal. Yan, affected din tayo. So, I know na ang dami nating problema, pero kapit lang talaga. Magpatuloy ka lang. Ayun, so continue lang kung ano yung gumagana sa inyo, i-improve nyo pa yan. Sure ako mga boss na kaya natin yan, and
Ayun lang. At invite pala kita mga boss. Meron tayong grupo. Kung naghahanap ka ng mga kasangga, naghahanap ka ng mga grupo na related sa computer business, then pumasok ka sa group natin. Doon tayo mag-usap. Ayun. And always remember mga boss, to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!